May nag-comment, masyadong maiksi yung vlog ma'am, binti. Nakakatuwa at may nakaka-appreciate na ng pagbablog ko. Thank you so much po. Hi everyone, kamusta kayo? And welcome to my YouTube channel, Vivian Casey, as Filipina living in South Africa. So for today's video ay papunta kami sa Johannesburg. Ang Johannesburg ay isang oras ang layo mula kung saan kami nakatira. Ito ay isang city rito sa South Africa. Dito makikita yung airport, international airport nila at mga connecting flights papunta sa iba't ibang probinsya ng South Africa. So kung kanina nakikita nyo, naglalagay ako ng moisturizer dahil dito ang weather sa South Africa ay mas iba kaysa sa atin. Sa atin may dalawa lang tayong panahon, tag-ulan at tag-init. Dito sa kanila ay may apat, meron silang taglagas, tagsibol, summer at winter. So December to February ay summer dito, kaya medyo mainit ang panahon dito. Kabaliktaran naman sa atin sa Pilipinas dahil ang December to February natin ay medyo malamig ang panahon. Wala tayong topic for today, however, spend the day with me tayo dito sa South Africa para naman kahit papaano makikita ninyo ang South Africa. So ito na nga, nakarating kami dito sa Johannesburg. Kami dito sa Greenstone Mall dito sa Johannesburg dahil may bibili yung asawa ko. A-attend siya ng bachelor's party dahil hindi ako pwedeng sumama doon. Iiwanan niya kami ng aking biyanan sa tiyahin niya na nakatira sa retirement home. Naalala ko nung unang content ko ay may nag-comment kung may mga tribe ba daw dito sa South Africa. So kaya kinuha ko na rin itong pagkakataon na ito para maipakita na there's more in South Africa. Hindi lang yung manakikita natin sa mga documentary. Kasi mostly ang pinapakita sa documentary, yung other side of South Africa. Sabi ko nga doon sa mga vlog ko dati, napaka-underrated ng South Africa. Sa kung tutuusin, ang daming magaganda na pwedeng i-offer dito ng South Africa. Napakaganda ng beaches nila, napakaganda ng nature reserve nila dahil yung mga park dito ay talagang literally makikita niyo yung mga animals na in natural habitat. Narito na nga tayo sa loob ng mall at napakadaming sale. At dahil tapos na ang summer, ang kasunod is winter. So lahat ng mga pang summer clothes and everything ay isinisale na nila iyon, and then maglalabas na sila ng panibago na pang winter. So ang sarap mamili talaga dito kapag marami kang pera dahil sobrang dami ng sale niya. And then ayun na nga, naglakad-lakad na kami, pupunta kami sa Woolworths dahil doon bibili yung aking asawa ng pangregalo niya doon sa a-attendan niya na bachelor's party. So ayan, nag-CR muna siya, and then pagkatapos naghintay lang kami sa labas at ito yung itsura ng mall nila dito. Hindi maraming tao, kahit Sabado Linggo, ang unti lang ng tao talaga ng mall nila. Hindi katulad ng sa atin naman, kapag Sabado at Linggo ay full pack talaga ang tao. Dito naman ang unti lang. So ayun na nga, narito na kami sa Woolworths Greenstone. At pagpasok ko nga sa loob, napakaraming sale. Nagliwanag talaga yung mga mata ko. 50% off, 70% off, buy 3 for the price of 2. Napakasarap nga window shopping, pero ngayon, ang aming target is makabili ng pangregalo doon sa bachelor's party. Hinayaan ko ng aking asawa na maghanap-hanap ng pangregalo dahil hindi ko naman kilala personally yung reregaluhan niya at hindi ko alam yung gusto. So yung asawa ko talaga ang mamimili para doon sa kanyang friend. Pero sa dami ng sale, tingnan ninyo, oh my goodness. Hindi nga ako nagpaplanong bumili para sa akin sarili, but mukhang mapapabili ako. So, pag 50% off, siya ay ganito. 50% off. Wala nakalagay na price. % off. Kalahati na lang. So ito ay 579. So kapag binawasan ay nasa 250 times 2.5, yun ang presyo sa Pilipinas.
dito ay 499 rand times 2.5. Yun ang presyo sa Pilipinas. Nasa 800, nasa 1,000 din pala ito. Parang maganda. At syempre, hindi kompleto ang pag-shopping nang walang selfie sa mirror. Naghanapan na ba ako dito at Valentine's na nga naman pala. Tingnan mo ang pwede mga pangregalo. Talaga namang nagsiseksihan o may mga pantulog na pink. At napakarami magaganda talaga dito na panregalo ngayong Valentine's Day. Nakasale. Ano kaya't magparinig na ako sa aking asawa o more love stories para naman mabilhan ako ng mga pang-sexing pantulog. O diba? Ang gaganda ng tela pati. Narito ako sa Woolworths. At isa sa bra dito, almost 1,000 itong brang ito. Sa pera natin. Let me see kung 1,000 nga itong mga brang ito. Pero maganda naman ito at seamless. Dami na mga damit pambata. Uwi eh. Kay Terdy, kay Bulchi, kay Luke, at saka kay Rohan. Iya, dami mabibili. Mga 50% off. At sa tagal ng paghahanap, walang nakita ang asawa ko. Kaya bumili na lang siya ng gift card. At ibibigay na lang daw niya is gift card. At kung ano man yung gustong bilhin noong kanya pagre-regaluhan, ay pwede na ang pumunta ka any brand ng Woolworths para maklaim iyon. So habang naglalakad kami para lumabas, nakakita pa kami ng mga t-shirt. At nagandahan ako, napakaganda ng tela. Sabi ko bumili at ako magbabayad, ay nakinig sa akin. Pagdating sa cashier, ay card din niya ang ginamit. So nilibre niya yung sarili niya, tawang-tawa sa akin. Sabi ko, o diba, diskarte, mindset ba, mindset. So ayan, nakabayad na kami at palabas na. Habang palabas ako, nakakita pa rin talaga ako ng sale, 50%, itong mga pantalon. So halos kalahati na lang ang presyo at ang gaganda rin itong mga pang swimming. O pati mga short, sabi ko na ako talaga, kung ako'y pauwi na ng Pilipinas, ay ako'y nakabili na ng ilang peraso at pampasalubong sana. Lumabas na kami ng mall pero dumaan muna kami dito sa Checkers kasi nakalimutan namin bumili ng Coca-Cola and mga chichirya dahil nga mag-i-stay kami doon sa bahay ng auntie niya maghapon. So sabi ko para habang naglalaro kami ng Domino's ay kahit pa paano ay mayroong kutkutin. So ayan, kumuha ako ng Doritos at inay 60 pesos yung isang packet na yun. Medyo malaki naman siya. At kumuha na rin ako ng Coca-Cola which is 65 pesos din ang presyo. Yung 1.5 liters din iyon. Marami pa sila ditong variety ng drinks pero hindi ko talaga sila type. Ang gusto ko lang talaga dito yung Fanta, tapos yung Coca-Cola, yung pinakang gusto ko dito. Pero the rest ay hindi ko siya masyadong type. Kumuha ako ng original Coca-Cola kasi meron ditong sugarless ba ang tawag doon o less sugar. Basta iyon. So, hindi na ako nag-antika na yun. Kaya nga tayo iinom ng Coke para magka-sugar sa katawan. So, talagang kinuha ko na yung may sugar, yung original. Pagkakuha ko ng dalawang items na yun, nagbayad na agad kami sa cashier. At paglabas namin ay sakto namang umuulan. Ay talagang tumakbo na lang kami sa parking lot. Ayan, kung nakikita nyo ay medyo umuulan nga. And we're here at auntie's house since my husband will be away for bachelor party. I'll be spending the afternoon with my mother-in-law and so of course with auntie. So we will hang out, catch up, and of course maglalaro kami mamaya ng Domino's. Parang mahjong siguro yung tawag sa atin pero dito ay Mexican trains Domino's ang tawag. And anyway, ganito pala ang retirement home dito sa South Africa. May mga retirement home sila dito. Hindi ito yung home for the agent. Ito ay tinatawag nila dito ay retirement home. Bibili sila ng isang house. Nakikita niyo yung mga bahay na iyan. And then, hindi nila magiging pag-aari yun na habang buhay o hanggang namatay sila, ipapasa sa mag-anak. Parang hindi. Ang mangyayari hanggat buhay ka, mayroon silang in-house doctor at security guard. Titingin sa iyo kapag ka mahina ka na. And then, kapag mag-grocery, pwede ka magpag-grocery. Parang something ganun yung retirement home dito. Nakakapag-drive sila. Safe ang ganitong setup, especially kapag kayo mga anak ay nasa abroad at maiiwan lang yung matanda dito. Napakaganda. Kasi alam mong safe sila and may magtitingin-tingin talaga. Pagkadating, kumain lang kami
At hindi na talaga nagpahintay. Ayan, naglaro na kami. Nakikita nyo, ang tawag dito ay Mexican Train Dominoes. It's one of our favorites game here in the family. At saka, napaka-competitive at okay ito sa mga matatanda kasi tumatalas talaga yung memorya nila. Kasi kailangan nilang mag-count, kailangan nilang i-arrange yung mga dominoes by number, by color. So, it's good for mind exercise actually. At nakakatuwa nga, nag-start kami ng alauna, natapos na kami alas 5. Talagang nag-enjoy itong mga kalaro ko. And nakakatuwa rin kasi tawanan talaga kami. And then nakaka-excite rin naman kasi. Bandang 4 p.m. nagmerienda kami and nag-continue rin kami sa laro. This is one of the things I love about living here in South Africa, the sense of family and togetherness. Kahit malayo ako sa Pilipinas, I'm so grateful to have in-laws who make me feel at home and also aunties that make me feel at home as well. 5 p.m. dumating na rin yung aking asawa at susunduin na rin kami ng aking biyanan dahil tapos na yung bachelor party. Today was a reminder of how important it is to slow down and enjoy the little moments, shopping, playing games, eating good food, and spending time with family. That's it for today's video. Hope you enjoy spending the day with me here in South Africa. Let me know in the comments what's your go-to bonding activity with your family. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you won't miss the next video. Salamat sa panonood and I'll see you next time. Bye!